Attorney Neil, anong paraan pwede mahabol ang mga malalaking isda sa flood control controversies? At sila ay mapakulong, attorney. Although, may diskaya na, attorney. Okay, Bombo Vince. Yan ang tanong, no? Very clear ang tanong ni Bombo Vince, no? Anong paraan pwede mahabol ang malalaking isda sa flood control controversies at sila ay may pakulong? Pag sinabi natin na controversies, flood control, ito yung mga ghost substandard projects. Bago mo, okay, sige, Bombo Vince, isa-isahin natin yung papaano na pupunta yung pera. Una, mayroon congressional hearing. Then, may budget proposal ang presidente, may congressional hearing. O, presidente muna, then may congressional hearing. No? Ang presidente submit sa Congress. Then, ang Congress, gagawa sila ngayon ng hearing. So, isa-isahin nila itong DPWH tayo. DPWH. Okay, DPWH, ito ba yung project ninyo? Ito ang proposal ninyo. Okay, sasabihin, tapos may mga insertion niya, nangyayari, insert. O, binabago. Pag may insertion, may corruption na ba doon? Wala pa, Bombo Vince. Attorney? Pag may insertion sa pera doon sa DPWH budget, gumawa sila ng maraming flood control, gumawa sila ng maraming karsada, maraming tulay. May corruption na ba na doon sa... Wala pa. Very good, Bombo Vince. Wala pa. So, maliwanag mga kababayan, wala pa. Ngayon, aprobaran na, ibabalik ko yan sa presidente. After bicameral, ibabalik yan sa presidente. Upang aprobaran ang budget. Yes. Pag na-aprobaran ng budget, release ng pera. Now, ready ng pera, ready na. Ready pa lang ng pera, ha? Ready pa lang. May corruption na, wala pa. Wala pa. Ngayon, magkakaroon ngayon ng bidding. Kung paano gagastusin ang bilyon na pera. May Project A, isang malaking tulay. Project B, malaking flood control. So ibibid ito. Sabihin natin ng bawat bid ito ay hati-hatiin nila into less than 150 million. Kasi ito yung allowed ng district, less than 150 million. So ang 1 billion nahati nila into 140 million lang. Bidding pa lang tayo, ha? May ghost project na doon. Sa bidding pa lang, wala na pa. Wala pa. Yes. Wala pa. Sabihin natin nag-insert niyan si congressman. Sabihin natin ang behind dyan sa project na yan, si senator. Sabihin natin ang behind dyan ay isang kabinete. Bidding pa lang po yan. Wala pang ghost project doon. Wala pang tatawag na irregularities doon. Tatawag na substandard. Ngayon, kung sinong nanalo na bidder, ay i-implementa nila ang budget na allocated sa kanilang napanununan na bidding. Sabi natin ng bidding, 150 million pesos. Nanalo itong contractor na si X. Ito ay insertion ni senator o ni congressman. Doon sa project ay naging ghost. Hindi ginawa yung flood control. Hindi ginawa yung tulay. Hindi ginawa yung karsada. Now, sino ang nagbid sa project doon sa bidding sa DPWH? Si senator, si Cabral, si congressman, si cabinet, o si contractor? Sino nagbid doon? Si contractor. Sino ang hindi nag-implement ng project? Si contractor, si congressman, si senador, si cabinet, si contractor. Dahil wala siyang ginawang project, naging ghost. Sino ang pumirma na accomplishment, na completed? Yung district engineer, o yung regional director, o yung provincial director. Sila ang gumawa, sila ang pumirma ng completed. At saka yes, na okay na. At saka si contractor. Tapos yung mga involved doon, yung mga nasa ibaba na mga, yung COA, kasi sila yung kakanak ng ocular. Yes. Itong mga tao sa ibaba ng mga inspector, nandun sila sa ibaba. Sila nagkakandak ng ocular at sila naggagawa ng release na okay na upang ma-withdraw yung pera. Now, doon sa nangyaring sample namin ni Bombo Vince, hindi ginawang project ni contractor, may clearance from the DPWH
director or provincial or a district engineer. Kakunayb niya yung inspector, yung mga personnel na nagkakandak ng ocular kung natapos ang project. Sila yung may perma doon, maliwanag. Inserso yun na budget ng isang politician na si congressman o si senator o sino man yan powerful sa Pilipinas. May perma sila doon. Wala. So, sinasabi natin, paano may papakul natin ang malalaking isda? Bombo Vince, paano natin mapapatunayan na si senator, si congressman, ang behind doon sa Ghost Project? Hindi perma. Walang perma. Hindi siya ang nagbid. Yun. Hindi siya ang kontraktor. Ang mga kontraktor nandoon may yan, Bombis, may mga pangalan doon. Correct. Itong sina Diskaya, itong sina Saldico, itong sina Wawa Builders, sino-sino pa yan. Sila yung mga isda doon. Oo. So pag sinabi natin malalaking isda, sino sila? Wala nagtuturo sa taas na malalaking isda. Tama. Ito yung tanong kanina kung sa anong liability ni Cabral. Kasi hindi naman si Cabral ang kontraktor. Ang kontraktor ay nasa ibaba. Talagang wala magtuturo talaga sa taas. Yan po ang reality. So paano natin may papakulong ang mga malalaking isda? Hanggang ngayong Bombobins, Playing safe sila, attorney, no? honest to goodness, maliwanag Bombobins ang sagot natin. Wala talaga nagtuturo sa kanila. May hirapan. Mahihirapan tayo. Puro lang hearsay, attorney. Yes, Bombobins. Bakit itong ibang mga congressman na demanda na ngayon, Bombobins? Ang ganito yan, ipapaliwanag namin, Bombobins. Ang ibang congressman po ngayon ay meron na silang kaso, meron silang iba nga may mga warrant of arrest. Yun ang pagkakalam natin, no? Dahil Bombobins, ang kontraktor ay sila. Sila din. Sila. Nanay nila, kapatid nila, asawa nila. Mag-anak. Yes, sila lang kasi ang kontraktor. So, obviously, nandun yung evidence sa kanila. Nang magkaroon ng ghost project, ay i-blame mo distrito mo, tapos ang kontraktor ay ikaw, o asawa mo, o anak mo, so, kapatid mo. So, obviously, mayroon kayong tapos kasi nandun yung mga corporation kasi yan, sila nandun yung mga pangalan nila sa corporation as contractor. Tapos ghost project, yun ang po Bombobins ang reason kung bakit sila nasama doon sa kaso. Dahil sila yung contractor. Tiwala sila sa sarili nila. Pero pag walang pag Bombobins, pag hindi ka mag-anak, wala yung pangalan mo as congressman doon sa corporation ng construction firm na involved sa mga ghost, ay mahirap ituro sa iyo. Mahirap ituro sa iyo. Kasi ang hawak lang naman nila doon ay yung mga insertion na ito siya mga involved. Kasi mayroon silang ledger daw na ito yung mga involved, ito yung mga inserted na mga figure na ginawa ng mga congressman at saka ng senator. May diyan, may mga paliwanag diyan, may nakasulat. Yes, kami nag-insert. Kaya sabihin natin ilabas yan na insertion. Na sina senator at saka sina congressman ang mga behind ng insertion. Ang mga project yan sa kanila. Anong mali doon? Walang perma, attorney? Yes, kasi ang insertion na yon ay para sa kabutihan naman. Hindi naman para sa korupsyon. Nangyari lang ang korupsyon kasi mga kontraktor ay hindi sumunod doon sa project. Hindi in-implement. Yun ang doon nagkandalitse. Pero attorney, bakit hindi in-implement? Kasi wala na titira na daw. Ang problema, Kinuha na. ayaw magsalita ng mga kontraktor. Ayun. Kasi ano tawag na attorney? Magkakaroon sila ng kuan. Di ba, nakiusap na yung si Remulla, our ombudsman, na gagawin ka namin state witness. Magsalita ka lang. Ang problema, Bombobins, ay subject for challenges kasi yung state witness. Ang contractor, gagawin siyang state witness para ituro si congressman, si senator. The question right now is, there's a so-called requirements or elements para ka maging qualified ka state witness. You must be the least. Ikaw pinakamababa ang criminal liability. Hindi ikaw yung mastermind. Okay.
O, yan po ang Kaya batas. pala si mga Diskaya attorney, hindi pwede maging state witness. Yes, pwede sila ma-challenge. Oh, Pag sinabing list, ikaw yung pinakamababa. mababa. Paano kung patunayan mo, Bombo Vince? Yes, Bombo Vince, go ahead. Lumabas attorney na siya pala malaking korupsyon. Paano yun, attorney? Hindi, ang issue dito kasi Bombo Vince, nang ma-oppose siya bagong congressman, kasi Oo. matagal na si Diskaya sa position niya as a contractor, Mm. itong bagong upong congressman ay tinuruan niya Mm. para upang maging corrupt. So sino doon ang mastermind? Kasi okay, diba? Every 3 years nagkakaroon ng election, Yes, election. oo. So may bagong upong congressman, natalo niya yung luma. Dati. Mm. O bagong upong congressman kasi tapos ng term ng isa. Si Diskaya lalapit upang turuan niya maging corrupt ang congressman. Sabihin natin ganun ang argumento. So, ibig sabihin, hindi si Diskaya ang least criminal, si congressman ang least criminal. Kasi tinuruan niya, inimpluwensyahan niya upang maging isang corrupt ang mamabatas. So, hindi pwede maging testigo si Diskaya. Kaya, probably ha? Again, probably. Si Diskaya, in certain instances, pwede sila maging state witness. However, doon naman sa iba, ay hindi sila pwede maging state witness kasi silang utak naman. So, talaga magkakaroon talaga ng walang, bang reason magpapaging state witness ako, makukulong pa rin ako. Wala na lang. Wala na lang. Kaya pala si mga Diskaya, hindi naging state witness ito. At baka, hindi sila maaprubahan. Qualified. So, pag sinabi natin ni state witness, pwede naman yung mga tauhan, yung mga bagman, yung mga utusan, mga alalay, yung mga sekretary. Yes, pwede sila maging state witness dito sa ganitong flood control upang maipakulong ang mga malalaking isda. Kasi sa ngayon, sa oras na ito, aside doon sa mga may demandang mga congressmen, kasi sila lang kasi ang mga contractors. Ngayon, walang magtuturo sa mga mambabatas, either senators or congressmen, na sila ang nasa likod. Kasi ang nakasulat lang doon sa ibaba, sa bidding, sinong nanalong kontraktor, approval by the district engineer, regional and provincial director ng DPWH, then yung mga inspector, sila lang yung mga liable doon. Yung nag-participate doon sa bidding, sila lang ang mga nandoon mga pangalan nila. Wala yung mga signature ng mga itong mga mambabatas. Kung mahirap talaga, Bombo Vince, mapatunayan natin. Meron kang lumalabas, Bombo Vince, with all due respect, no? Yung first cousin ni Villar, as then secretary naman si Villar. Pag nandoon na yung relationship, which is fourth degree relative. Ganun kasi, first cousin sa fourth degree. Ngayon, meron na silang kahit paano, meron na silang nakuha evidence. Counting evidence na lang yan, to link to Villar, pwede na si Villar mademanda. Pero paano yung iba? Ang layo, wala talagang magtuturo. Mahirap, Bombo Vince, makulong, mahirap masabit yung malalaking isda. Let's be honest, Bombo Vince. Kaya pala, attorney, yung iba kampante. Kampante. Oo. Pero yung iba nag-a-apply, attorney, for the sake na bababa yung kanilang kaso. Maging state witness. Ang state witness, Bombo Vince, kasi subject for challenge pa yan. Sabagay, no? Challenge pa yan na pagiging state witness, kailangan pang kailangan pang, kasi ako naman i-accuse. Sa tagal ko ba na magiging contractor, marami na akong nakuha. Sa Bisaya, natigom, naipon sa Tagalog. Kaya ko mag-hire ng lawyer upang i-challenge ko ang kanyang pagiging state witness. Sasabihin ko na, sandali. Ako, bago pa lang ako, 14 years pa lang ako naging contractor. Siya, for 30 years, andyan na sa DPWH. Siya nagturo sa akin kung paano maging corrupt. Ba't siya magiging state witness? So, imagine, Bombo Vince, ang gaabot ito ng mga 3 to 5 years na challenges, ha? Pagdating sa Supreme Court, kasi abot ito sa Supreme Court, issue. Pagbaba sa ibaba, pagdating sa taas, wala mo po proteksyon na sa'yo. Na witness, state witness. Kasi nag-change ang administration. Paano kung mayroon akong new administration? Siyempre, hawak ako ng mga congressman. Malakas na ako ngayon. Yung state witness, nako, Bombo Vince, langaw ka na lang. Wala na yung kalabaw. Maliit ka na. Lilipad-lipad ka na lang. Dismissal yan, Bombo Vince. We withdraw yan. Tatakas yan. Another, Bombo Vince. Another.
yung kaso Bongbong Vince, imagine, nakabuild ng kaso ang government kasi meron kayong state witness. Dayon, napatunayan ko bilang isang mambabatas, na sasabihin ko, kasi sinakdal ako, no? Oo. Dito sa flood control controversy, sabihin ko, na siya yung utak, tinuruan lang niya ako ang congressman kung paano magnakaw. Ngayon, pag sinustain ako ng Supreme Court, sinustain ako ng ng Regional Court, na hindi ako ang least na guilty, but siya ang mastermind, o hindi siya ang least guilty, but rather si contractor ang mastermind talaga, or kami dalawang puro mastermind, walang kabigin itulak ang mga kasalanan namin, parehas kami may kasalanan talaga, mabibigat. So, madidismiss yung kaso. Walang testigo. Not madidismiss. Walang testigo ang kaso. So, pag walang testigo ang kaso, kasi ang testigo ng itong co-accused, Yes. ay siya inaasahan ng gobyerno upang ipakulong ako na mambabatas. Pag wala ng testigo ang gobyerno, ay anong dahilan upang i-proceed yung kaso? Hihina na. May hina, madidismiss. Correct. Yan po, Bongbong Vince, ang mangyayari. Mangyayari. So, walang patutunguhan pa rin. Itong mga state witness, pag challenge sila ng mga mambabatas. Yun. Yan ang mangyayari. Ganun katindi. Ay, Nako, Bongbong Vince. Ay. Sabi nga, sige, ayoko na maging state witness. Ganun pa rin. Yes.